Isama po natin sa misang ito ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ni Panlo Tertanes and Family, Arturo L. Sumagaysay at Carl Dominic L. Cruz at ni Remedios Bayot. At para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Iluminada Aldover Martin, at para sa maagang pagaling nina Maria Jesusa San Diego at Giselle Mendoza Piando, at para sa mapayapang paglalakbay ni Arturo L. Sumagaysay. Lumuhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin ng pagliligtas mula sa malakas na lindol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, O Panginoon, lumikha ng langit at ng lupa, Ikaw na naglagay ng mga pundasyon ng daigdig at nagpatahimik ng unos sa isang salita. Lumalapit kami sa iyo sa oras na ito ng pangamba. Dumaraing ang lupa sa ilalim namin at ang aming mga puso'y nabibigatan sa takot. Itinataas namin sa iyo ang Pilipinas, ang aming minamahal na bayan na nakapahinga sa ring of fire, marupok at di handa. Iligtas mo kami, O Diyos, mula sa pagkawasak ng malakas na lindol. Ilayo mo ang iyong bayan sa kapahamakan, sa pagguho ng mga gusali at sa pagkawala ng mga buhay. Gawin mong kalasag namin ang iyong awa at kanlungan namin ang iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo ang karunungan sa aming mga pinuno, tapang sa aming mga pamayanan, at lakas sa mga naglilingkod upang maghanda at magprotekta. Huwag mo kaming hayaang lamunin ng takot, kundi pukawin mo kami ng pananampalataya upang kumilos na may malasakit at karunungan. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming mapaghimalang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ibalot mo sa iyong manta ang bansang ito at ipanalangin mo kami. Naway bantayan ng mga banal at mga anghel ang bawat bata, bawat nakatatanda, at bawat kaluluwang nasa panganib. Panginoong Hesukristo, aming bato at manunubos, Ikaw ang aming matatag na pundasyon. Kapag yumanig ang lupa, naway hindi yumanig ang aming pananampalataya. Kapag dumilim ang kalangitan, naway lalo pang magningning ang iyong liwanag. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, O Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ipinagdarasal din namin ang iyong mapagmahal na pagkalinga sa Dioceses ng Antipolo na sumasaklaw sa buong lalawigan ng Rizal, sa lungsod ng Marikina at sa isla ng Talim. Naway patnubayan at pangalagaan mo kami ng iyong biyaya sa bawat sandali. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Tumayo po ang lahat, ating dasalin ang panalangin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa amin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristo ang Panginoon natin. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan manawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay unang linggo ng Adbyento at ikawalong araw ng pagnunobina sa ating Inang Santisima ng Kaliwanagan. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Paulo G. Barbasias.
Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel, na tagapagligtas sa sangkatauhan. Siya ang karunungang nagturo at gumagabay sa amin. Panginoong Diyos, apasa amin nawa ang iyong pagapala sa pagisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa ito ng korona at ilaw ng kaligtasang tinatamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siyang Panginoon naming nabubuhay at nagahari ngayon at magpasawalang hanggan. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sagisag na umasa, umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Tayo ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong unang linggo ng Adbyento, sinisimulan na natin ang bagong taong liturhikal. Ang Adbyento na ang ibig sabihin ay pagdating, ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Mayroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak ng bagong paglalakbay na ito tungo sa Diyos. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang ng banal na misa na ito, sama-sama tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ating sasabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigan tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaías ang panahon ng Mesiyas, kung kailan ang lahat ng sangkatauhan, di lamang ang mga Hudyo, ay matitipon sa tawag ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pinto, ang lungsod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Ang
kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa puon, iyaoy idalangin. Ang nangagmahal sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Dahilan sa aking kasama at katoto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo, ang poong ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Nang tinanggap ng mga taga-Roma ang pananampalataya kay Kristo, panahon na upang sila'y gumising at mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Na maalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin po, Father. Tayo ay nasa ikawalong araw na ng nobenaryo sa mahal na ina ng kaliwanagan. Ngayon din po ay unang linggo ng panahon ng Adbyento at bukas, kapistahan ng inyong ikalawang patron dito sa Our Lady of Light, di San Andres. Kaya naman, jam-pack ang celebration ngayong gabi na ito. May tanong ko lang po, sino po dito ang nakawalong araw na ng nobenaryo? Walang mintis. Parang ilan lang. Palakpakan naman po natin ang mga nakawalong araw na. Nagsikap na mabuo ang 8 araw na paghahanda. Huling araw na po ninyo bukas. Sana po makumpleto ng mga nakawalo. Isa na lang po at kumpleto na. At sa mga hindi nakakumpleto, ang mahalaga po ay nakatulong sana ang mga banal na misa na ito na nobenaryo para may handa kayo sa kapistahan ng mahal na Birhen. Sa ginagawa natin ito, hindi lang po yan superstition. Hindi lang po yan kung ano-anong mga dahilan. Ang nais natin ay maparangalan natin ang ating mahal na ina, ang ina ng kaliwanagan. At gusto rin natin mapalalim natin ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. At sana itong mga nakaraang mga nobenaryo po, yun po ang nangyari sa atin. Unti-unting mas lumalim pa ang ating kaalaman tungkol sa mahal na Birhen. Kaya naman ngayong gabing ito, hayaan niyo po akong dagdagan pa ang inyong kaalaman sa mahal na Birhen, ang ina ng kaliwanagan. Whenever I see this image, one distinct characteristic that struck me always whenever I see this image of Our Lady is the hand of Mary holding the man, saving him from the mouth of the devil. Yung taong hawak-hawak ng mahal na ina, nawari lalamunin ng demonyo. Makikita niyo po yan sa bandang kanan ng larawan sa inyong harapan. Sinasabi daw po, may panahon na naging dahilan daw po ng pagpigil ng debosyon itong parte o aspeto na ito ng imahe na ito. Dahil nagkaroon ng mga maling interpretasyon sa mensahe ng paghila at paghawak na ito ng mahal na ina sa isang tao o sa isang kaluluwa.
Dahil parang lumalabas daw po dati, sabi ng ibang interpretation, na nagiging parang tagapagligtas daw ng kaluluwa mula sa impyerno si Maria. Ang pagliligtas ng kaluluwa na dapat si Jesus lamang dapat ang gumagawa. Dahil siya ang ating tagapagligtas natin. Kaya naman there was a time that this become a source of controversy. Sa kasaysayan po ng pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na ina, nagkaroon ng pagsusuppress sa debosyon na ito. At yung mga sumunod po na imahe na ginamit, na lumabas, na nakabatay sa imahe na ito, ay nagkaroon ng revision. May mga version na tinanggal po yung imahe ng demonyo at yung tao. Pati nga yung anghel tinanggal din na nag-aalay ng puso. Nakikita niyo po yan. Ang pinalit ay rosaryo o kaya naman scepter. Kasi nagkaroon ng controversy about that. Kung pamilyar po kayo sa imahe ng Nuestra Señora de Salvacion, makikita niyo po yung sinasabi ko. Mahal na ina ng kaliwanagan, pero mayroong mga pagkakaiba ng kakaunti sa depiction. Kasi merong mga tinanggal na parte o aspeto para maiwasan yung controversy. Kung may tatanong natin, bakit naman po naging issue yun, Father? Bakit nagkaroon ng kontrobersya tungkol dyan? Bakit kinukwestiyon yung imahe na yan dati? Kasi tinatanong ng iba, bakit parang si Maria yata ang ginagawang nagliligtas ng kaluluwa sa impyerno? Hindi naman siya ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Kaya, yun po ang nangyari. Unti-unting nabago at sinupres ang debosyon. Pero sinasabi po nung noong 1771, may isang Fransiskano na nagpaliwanag na hindi naman daw si Maria ang nagliligtas sa imahe na yan. Ang ginagawa, tinutulungan niya lang, ginagabayan, pinagdarasal ang kaluluwa para hindi mahulog sa hukay ng impyerno. Hinihila niya, papalapit hindi sa sarili niya, kundi patungo sa kanyang anak na si Jesus. Ulitin ko po yun. Hinihila niya, hindi papalapit sa kanyang sarili, kundi patungo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya naman, sa pamamagitan po ng magandang explanation na ito, pinayagan muli ang pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na ina ng kaliwanagan. Noong 1771 pa pala, mayroong paliwanag na ganito. And this resounds the recent Vatican doctrinal note, Mater Populi Fidelis, Mother of the Faithful People of God, mula po sa Vatican Dicastery for the Doctrine of Faith, na inapprove ni Pope Leo XIV noong November 4, 2025. Ngayong buwan lamang po inilabas. Pinapaliwanag na hindi si Maria ang tagapagligtas, kundi si Jesus. Hindi si Maria ang mismong liwanag, tagapagdalala siya ng liwanag. Kaya ang title po ng Mahal na Birhen, dati-rati pa, nung lumalaga na pa lang ang Kristyanismo, ang kanyang title ay Theotokos. Pakiulit nga po, Theotokos. Ibig sabihin, God-bearer, tagapagdala ng Diyos. Para siyang estante, para siyang sulo, para siyang gasera, para siyang parola. Hindi siya source ng liwanag. Ang liwanag ay nanggagaling mula sa kanyang kalong-kalong na si Jesus. Wala pong kwenta ang parola, walang kwenta ang gasera, walang kwenta ang sulo, pag wala pong ningas.
Ang parora nagiging landmark dahil sa liwanag na kanyang binibigay para hindi mabangga yung mga barko sa dagat. Kaya, yun ang pinapaalala sa atin, ang importansya ng liwanag. Alam naman po natin na hindi naman po asyumera ang mahal na birhen. Mababa ang kanyang kalooban. Alam niya ang kanyang lugar. At hindi niya aagawin ng role na hindi para sa kanya. Alam niya kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gambanan. Siya ang tagapagdala ng liwanag, the God-bearer. Kaya paalala po sa atin na dapat nag-iingat tayo sa ating debosyon, sa mga interpretasyon natin. Dahil pag lumalayo na tayo sa katuruan ng simbahan at sa katuruan ng Biblia, imbis na mas lumagana pa ang debosyon at mapalapit tayo sa Diyos, baka mas maging dahilan pa ito ng paglayo ng iba sa Diyos. Kaya naman mga kapatid, maging malinaw po sa atin, pag nakikita po natin yung tao o yung kaluluwa na kapit-kapit ng mahal na birhen, hindi po ibig sabihin na si Maria ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Gumagabay lamang ang mahal na ina. Laging patungo ang direksyon sa kanyang anak na si Jesus. At ganun din po tayo mga kapatid bilang mga deboto ng mahal na birhen. Sa mga pagkakataon na feeling mo o feeling ko na star ako, na dapat lang na ako lagi dapat ang masusunod, na ako lagi ang bida, ako lagi ang dapat nasa harapan, ako dapat ang laging dapat pakinggan, paalala ng mahal na birhen sa'yo, tumabi-tabi ka. Ang anak ko ang liwanag at hindi ikaw. Ibaba mo ang iyong ego. Ibaba mo ang iyong pride. Si Jesus dapat ang magliwanag at hindi ikaw. Mga kapatid, on this 8th day of novena, paalala po sa bawat isa sa atin. Meron tayong ina kay Maria. Naging ina din natin siya. Kaya naman hindi maaatim ng ina na mapariwara, mahulog, na mawala sa landas ang kanyang mga anak. Kaya naman patuloy na ipinagdadasal tayo ng mahal na ina na tayo ay patuloy na mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Sa kalong mong anak, hingi kaming lahat ng awa at patawad. Amen. Magsitayo po tayo, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili para sa pagating ng iyong anak. Tulungan mo kaming ihanda ang aming mga puso, isip at kalooban. Manalangin tayo, Ama,
ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa simbahan, ihanda nawa ni na Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat ng lingkod bayan, buksan mo ang kanilang mga puso sa pagdating ng manunubos upang sila'y maging tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa aming mga natitipon ngayon, gabayan mo kami upang ang aming mga pasya at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mga mahal naming namayapa, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, patnubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kasama na sila Emilia, John Ivor, Asuncion, Leonardo, Esther, Waning, at ang mga pumanaw tagapagtangkilik ng Obras Pias. Sa katahimikan nating alalahanin natin mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na yumauna sa buhay na ito. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng kaliwanagan. Isa Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Andres, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayang tinawag ng Diyos, sama-sama tayo manawagan sa Ama sa panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang liwanag na tangan-tangan na mahal na Birheng Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito at ng pamaskong handog kay Maria na sina Maritan, Anonymous, Lani Azares, Lolit Alonzo, Laureto Family, Sister Nenaco, Dennis Reyomalos, Gloria Garces, Angelica Sorsano, Sister Cecil Cerezo, Maria P. Ayoson, Hana Balid, Odette Reyes, Gemma Gumban, at sa lahat ng mga nag-alay sa misang ito sa pangunguna ni na Richmond Christian Carino at Dana De Leon Bautista. Muli po, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat at ating dasalin ang ika-8 araw ng pagsisyam sa mahal na ina ng Our Lady of Light. O karikit-rikitang buwan at kabanal-banalang ina ng kaliwanagan, kailan may di ka nakulangan, bagkus nga lagi kang punong-puno ng grasya. Ipinagmamakaawa ko sa iyo, mahal na ina, na huwag akong magkulang ng anumang grasya, kundi masulong sa kabanalan hanggang kamatayan. Ipagkaloob mo naman sa akin ang hinihingi ko sa iyo sa pagsasyam na ito, kung nauukol sa lalong kaluwalhatian ng Diyos, sa lalo mong kapurihan at kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. Maupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Tayo mag-alay ng Salve Regina sa ating mahal na Birhen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum vifici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione
abstantibus malis, et a morte perpetuae liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating ikawalong nobenaryo, paghahanda natin sa kapistahan ng mahal na ina ng kaliwanagan. Gusto ko lamang i-recognize yung mga punong barangay ng iba't ibang mga barangay na narito ngayon, ang kanilang mga sanggunian. Mamaya after po ng misa na ito ay prosesyon ng iba't ibang mga patron ng mga barangay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Pagpapasalamat ng inyong barangay para sa isang taon ay pinagkaloob ng Panginoon at patuloy na paggabay na mahal na ina ng kaliwanagan sa iba't ibang barangay dito sa Cainta. Patuloy nawa niya tayong ipagdasal. Sa tulong ng kanyang panalangin, may paggadya tayo sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng karamdaman. Mahal na ina ng kaliwanagan, Ipanalangin mo kami sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.